Good morning po ulit sa ating lahat. Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Isaiah chapter 7 verse 1 to 5. Sabi dito, nang ang hari ng Juda ay si Ahaz, anak ni Jotam, na anak ni Uzias. Ang Jerusalem ay sinalakay ni Haring Rezin ng Syria at ng hari ng Israel na si Pekah, anak ni Remalias. Ngunit hindi sila nagtagumpay nang mabalitaan ng sambahayan ni David na nagkasundo na ang Syria at ang Ephraim. Ang hari at ang buong bayan ay nanginig sa takot na parang mga puno na kakahuyan na hinahampas ng hangin. Sinabi ni Yahweh kay Isaias, isama mo ang iyong anak na si Yasub at salubungin ninyo si Ahaz. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa dakong bilaran ng tela. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, huwag matakot at mabagabag, huwag kang masisiraan ng loob dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ni Pekah na anak ni Remalias. Ang dalawang iyon ay parang dalawang putol ng kahoy na umuusok ngunit walang apoy. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias at kanilang sinabi. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Makikita natin dito yung message para sa atin na normal naman na mayroon kang kumbaga parang kaaway, no, na kapag nag-connive sila, nagkaisa sila laban sa iyo, normal yon na matakot tayo, makaramdam tayo ng pangamba, at syempre yung pagdadalawang isip natin na kaya ko ba to? Malagpasan ko kaya to? Kaya naman pinadalhan ni Lord si Haring Ahaz para i-comfort siya, para makalma siya. Ito yung patunay na faith over fear. Kung nangyayari ito sa kapanahon natin, yung about sa political alliances, ganun din sa sinauna sa kanilang kapanahunan. So, hindi na bago yung mga ganitong mga pangyayari na mayroong maglaban-laban, magkakampihan sila kahit hindi naman nila gusto ang isa't isa, pero iisa lang yung kalaban nila. Kailangan nilang mag-connive, no? Para lumakas yung kanilang power. So, one versus many, ganun kakalakas, ganun tayo kalakas, di ba? So, yun, pinapaalala sa atin na ma-overcome yung takot. So, yun, magtiwala tayo sa Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Isaiah chapter 7 verse 6 to 10. Lusubin natin ang Juda, sakupin ng Jerusalem, gagawin natin hari doon ang anak ni Tabael. Ngunit sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi ito mangyayari sapagkat ang Syria ay mas mahina kaysa Damasco na puno ng lungsod niya. Ang Damasco ay mas mahina kaysa kay Haring Rezin. Ang Israel naman ay mawawasak sa loob ng 65 taon at hindi ito ibibilang sa isang bayang malakas pa kaysa
Israel ang lungsod ng Samaria na puno lungsod nito at ang Samaria ay mas mahina kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mabubuwal kapag hindi naging matatag ang iyong pananalig sa Diyos. Muling nagsalita si Yahweh kay Ahaz. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Isayas, Kabanata 7, talata 11 hanggang 15. Humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos, maging ito ay buhat sa malalim na libingan o sa kaitaasan ng langit. Ngunit sinabi ni Ahaz, hindi po ako hihingi, hindi ko po susubukin si Yahweh. At sinabi ni Isayas, makinig kayo, sambahayan ni David. Hindi pa ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao? At pati ang pagtitiis ng aking Diyos ay inyong sinusubok. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Gatas at pulot ang kanyang kakainin kapag marunong na siyang umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Amen. Muli po sa mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Isaiah, chapter 7, verses 16 to 20. Ang sabi po dito, sapagkat bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti, ang lupain ng dalawang haring kinatatakutan mo ay wawasakin. Ikaw at ang iyong bayan, pati na ang sambahayan ng iyong ama, ay ipapasakop ni Yahweh sa hari ng Assyria. Pagdaranasin kanito ng paghihirap na kailan may hindi mo pa nararanasan mula nang humiwalay ang Ephraim sa Juda. Sa panahon ding yon, tatawagin ni Yahweh ang mga Ehipsyo na parang mga langaw mula sa malalayong batis ng ilog Nilo, at ang mga taga-Assyria na gaya ng mga pukyutan. Darating ang mga ito at maninirahan sa matatarik na bangin, sa mga lungga ng malalaking bato at sa lahat ng dawagan at mga pastulan. Sa araw na iyon, ang Panginoon ay uupa ng mga ahit mula sa kabila ng ilog Euphrates, ang hari ng Assyria. Aahitin niya ang buhok mula sa ulo, pati na ang iyong balbas at gayon din ang balahibo mo sa buong katawan. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Isaiah chapter 7 verses 21 to 25. At mangyayari sa araw na yaon na ang isang tao ay mag-alaga ng guyang baka at ng 2 tupa. At mangyari na dahil sa kasaganaan ng gatas na kanilang ibibigay ay kakain siya ng mantikilya, sapagkat ang bawat isa na naiwan sa gitna ng lupain ay kakain ng mantikilya at pulot. At mangyari sa araw na yaon na ang bawat dakong kinaroroonan ng 1,000 puno ng ubas na nagkakahalaga ng 1,000 siklong pilak ay magiging dawagan at tinikan. Paroroon ang isa na may mga pana at may busog, sapagkat ang buong lupain ay magiging mga dawag at mga tinikan. Ang lahat ng burol na hinukay ng asarol, hindi mo paroroonan dahil sa takot sa mga dawag at sa mga tinikan, kundi magiging pagalaan ng mga baka at yurakan ng mga tupa. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.